napaboy ang DOJ, napaboy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Tama. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Opo, meron po kayong nabanggit po, attorney, na first time yung marinig na meron ding subpina ang ombudsman. Paano naman ito makaka-apekto? Nag-deputize sila na inutusan itong NBI maggawa ng ganito, tapos ipapatawag din sila sa ombudsman. Bakit hindi na lang pag-isahin? Yun nga po, actually first time ko kaninang nalaman kay Atty. Baligod na may letter pala sila, may liham pala sila mula sa ombudsman na pareho ang pakay. Kaya nga po sabi ko malaking kabaliwan na itong ginagawang ito. This is intended to harass and intimidate and scare the witnesses. Parang pinapakita nila kasi di ba sinabi po ni Atty. Baligod na may next batch pa ng 10 mga dating mga tauhan ni Saldico na nag-deliver din ng baleta na lalabas. Ang sinasabi nila na pag kayo ay lumabas pa at kayo ay nagtestigo pa laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, eto sasapitin nyo, puro abala kayo, puro harassment kayo, puro pambibwisit ang gagawin sa inyo. Opo. Feeling ko yun din yun yung talagang purpose para yung mga susunod pa. Kasi ang purpose nila talagang to intimidate. Tingnan mo, ginamit nila, wineponize yung ombudsman, wineponize yung NBI. Lahat talaga ginamit, okay? Para ma-intimidate itong mga nagsasalita. Kaya lang, ang pagkakamali nitong gobyerno to, kung napabaligtad nila si Gutesa, kasi ang balita, ito pala update lang kay Gutesa, ang siste, si Gutesa daw allegedly, actually sinabi naman na ni Defensor ito, parang kinausap. Umayos ka, huwag ka nang magsalita, lagot ang pamilya mo sa amin. Siyempre, si Gutesa naman, dahil sa, sabi ko nga lahat na, madali, wag lang pamilya. Talagang, alam mo, matindi yung sinabi ng abogado dyan. Ng isang ex-marine, nung sinabi ko yan. Kasi sinabi ko yan Kasi di ba, si Gutesa, gano'n na nangyari. Ito, sabi, nung kay Gutesa naman, so pumunta siya sa ibang bansa. Tapos, pumirma siya ng parang iniiba niya yung kanyang statement before. Parang nag-retract siya ng statement niya before. Okay? At nandun, pinilit lang daw siya kung ano-ano. Okay? Ngayon, bakit di lumalabas yan? Ang sabi daw kasi, lalabas yan pag naharap na sa kaso yung mga tinuro niya. Which is, I think, Martin Romualdez and, Martin Romualdez. So, ilalabas daw yun. Yung retraction niya. Pero as of now, hindi pa. Okay? Ganun daw ang nangyari. So, kinausap nga daw siya ng asawa, according to dun sa kwento nila, nila Congressman Mike, na kinausap daw at sinabing, ba't ka naman nag-retract? Sabi, kasi nga, kayo na ang dinadali. Di ba? Tapos, tinanong ko ngayon yan dun sa mga ex-marine. Sabi ko sa kanila, mga boss, mga sir, naintindihan ko. Kasi ito ang katanungan ng taong bayan. Lagi kayong tinatanong ko, hanggang saan ba kayo maninindigan para sa bayan? At sabi ko nga, sa tingin ko, at sagot din ni Atty. Baligod, hanggang dulo. Diba? Tatapusin nyo itong laban na ito hanggang dulo. Ang tanong ko, paano kung ang inyong pamilya na ang tinakot? Kasi maintindihan ko Kung ikaw takutin, kaya mo lumaban. Pag ikaw ang binash, kaya mo lumaban. Pero pag pamilya na ang iyong tinakot, yan, medyo nagkakalambutan na ho dyan. Kasi talaga naman, di ba? Galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya. Talaga medyo maaano tayo dyan. Ito, matindi. Alam mo, sagot tong isa. Kami nagsasabi ng totoo. Kami, wala kaming ibang intention or something wala kaming ibang motivation. Sinasabi namin ng totoo. Kami ito. Kami ang inyong anuhin. Pero pag dinali na ang aming pamilya, gulo na to.
Hindi, totoo. Yan ang abangan ninyo. Ewan ko kung lalabas yan o lumabas na. Basta abangan ninyo yan. Yan ang sinabi nila. Talagang akala ko nga sasabihin pag pamilya na ang dinali, pag-iisipan na namin kung anong gagawin namin. Hindi, sabi, pag pamilya na ang ginulo, magkakasubukan tayo. Oy, sabi ko nga, malupit talaga ito mga to. Iba. Nagulat ako. Kasi ganun ang ginagawa eh. Tingnan ninyo, sinasabi nga ni Atty. Topacio dito, ini-intimidate yung 18 para hindi pa lumabas yung iba. Marami pang lalabas eh, pero ang problema kasi, again, di ba, tulad na sinabi ni Atty. Baligo, sinisecure muna yung mga pamilya. Sinisigurado muna na safety sila kasi sobrang demonyo ho ng gobyernong ito. Sobrang grabe ho ang ginagawa. Meron pong panayam naman, kinuha yung komento ni NBI Director. Sinasabi po ni NBI Director dito na si Attorney Melvin Matibag, ang sabi niya rito, yun daw mga individual na humarap sa NBI, hindi raw sumagot sa mga pagtatanong patungkol sa kanilang mga affidavit. Sabi pa niya rito, contradict daw ito sa earlier statement ni Baligod, Attorney Baligod, na handang makipag-cooperate ang mga ito sa NBI. Quote and quote, sabi ni Attorney Matibag, ang sinasabi nila, yung subpoena raw parang sa background check. Pero pag tinignan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay na verification dahil doon sa joint affidavit na issue po nila. Dagdag pa niya rito, during investigation daw, inihayag daw ni Baligod na hindi lahat ng 18 individual ay dating mga Marines at sinasabi ngang dati daw Philippine Army yung isa at yung isa nga reservist, which is nandun naman sa joint affidavit po, attorney. Pero unahin ko muna yung sinabi niya na ang sinasabi nila yung subpoena raw parang background check, pero pag tiningnan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay doon sa na verification dahil doon po sa joint affidavit na issue po nila. Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Matibag. Katulad ng sinabi ko, he was sent there for a reason. Yan. And the reason is para guluhin, para iharas. Hindi na po investigasyon yan. Grabe, derechuhan. Derechuhan, yan ang bitawan. De, pero okay din yung si Atty. Baligod. Tama yung ginagawa niya. Tama rin ang ginagawa nito ni Atty. Topacio. Talagang bumibira siya. Harassment na yan, intimidasyon na yan. National Bureau of Intimidation na po ang ginawa dyan. Very clear po doon sa subpoena for background investigation and verification. Wala naman nakalagay na credibility investigation bago isisingit ng isang abogadong kengkoy doon na credibility verification daw. Nasaan ang word na credibility ron? Ipakita niya sa akin. Wala po eh. Niloloko lang tayo niyan. Sabihin nyo kay Matibag, ikwento niya sa pagong yung pinagsasasabi niya. Baka hindi makinig yung pagong pag kinuwento niya doon. Gago! Si Atty. Topacio, huwag mo na pakwento sa pagong. Baka hindi pa makinig yung pagong. Maistorbo pa sa kinatutulugan niya. Kasi wala po tayong panahon para makipagbulahan dito at makipaglukuhan sa kanya. Very clear po, sinabi ni Atty. Baligo doon, kung sinabi niyo sa amin na tatanungin niyo sila tungkol doon sa affidavit, di sana dinala namin yung mga litrato, yung mga video, etc. Pero wala po talaga. Alam niyo, Atty. Matibag, hindi po mangmang ang mga Pilipino. Kitang-kita po. Huwag niyo nang guluhin. Walang naniniwala na sa administrasyon na to. Kasama na po kayo ron. Opo, ito ng pangalawa, sabi niya dito, so mayroon na nakaagad na diferensya doon, di ba? Sabi ni Matibag. Tapos doon pala, sinabit nilang dokumento, yung Army, reservist yung isa, hindi naman talaga siya Army. Pero, kumbaga, doon naman sa affidavit, gaya nga na nabanggit natin kanina, malinaw naman doon po na naka-indicate. So, possible ba hindi nabasa nila yung affidavit? Baka po, merong ibang substance na na-ingest
si Atty. Matibag, kaya medyo naapektuhan ng kanyang comprehension. Kasi talaga naman po, alam nyo, do not take anything that guy says seriously. Talagang ang papel niyan ay para guluhin ang issue. Prejudge na yan eh. Kaya nga po kami, ayaw na namin sumagot ng kahit ano at sabi namin, pwede ba excuse na kami? Kasi wala po tayong panahon pagka alam nating tinatarantado na tayo, bakit naman tayo makikipaglaro? Diba? Yeah. Opo. Pero saan po kaya ang tunay na laban dito, attorney? Kasi ang pinag-uusapan pa lang dito, yung sinasabi nila, yung verification, pati yung legitimacy noong nagnotaryo, pati nga yung bishop na naging witness, ipapatawag din. Kailan ba ay imbestigahan kung gaano katotoo itong sinasabi ng mga dating sundalo? Yun po yung tanong dito ng taong bayan kasi seryoso at sinasabi nga nila na marami din silang ebidensya at mga videos. Opo, hindi po imbestigahan yan. Huwag na kayong umasa. Kanina, tinatanong ko yung sa Special Action Unit, yung si Attorney Raimundo. Sabi ko, kasi sabi nga ng aking kliyente na si Mike Defensor, you are investigating a non-crime. Bakit itong mga appliance ang iniimbestiga nyo? So, tinanong ko siya. Baligtad eh, no? Hindi, tingnan mo yung logic sobrang baligtad eh. Di ba? Ikaw yung nag-aakusa. Sila yung nagsasabi, nakita namin yung crime na nangyayari. Eto, kami mismo, witness dun sa crime na nangyari, nakita namin. Nagsumbong ka sa pulis. Sabi ng pulis, alika. Imbestigahan ka namin. Ha? Gago! Eto, ladies and gentlemen, common sense lang Sa mga nakikinig din ng political dyan, tanga ka na lang pag hindi mo nakita to. Tanga ka na lang talaga. Mantakin mo sabihin ba naman, ikaw na ngayon nagsusumbong, opo, nakita po namin. Kasi, sino ba nag-declare that merong nakawan? Marcos himself declared it. Mahiya naman kayo. Siya mismo nagsabi. Tapos, yung mismong inakusahan nila, si Saldico. Inakusahan nila, nagsalita. Tapos yung mga tauhan mismo ni Saldico na nagmudmud nung mga mali-malitang pera. By the way, highway May isang malupit na senador. Antindi ng natanggap na mali-maleta. Lagot talaga ito sa asawa niya. Kung hindi dumating yung maleta sa asawa niya, saan niya dinala yun? Gago! Hindi niya madideny At alam yung address na pinaghatiran Nabanggit dyan sa interview natin. Alam mismo doon sa address, hinatid. Tapos tinanong ko nga paano nyo nasusure na kanila nga yun? Kasi nakikita po nila mismo, minsan yung tao o minsan yung opisina may pangalan. Yung iba naman, talagang nakikipag-meeting kay Zaldico Tapos paglabas may daladalang paper bag. Sa paper bag ata umaabot ng 4 million to 5 million. Alam nyo, sabi ko nga, ang laki naman ng paper bag. Oo, malaki. Malaki yung mga paper bag Malalaki daw talaga yung paper bag. Para syempre mabibit-bit. Hindi, kasi pagka sa mga mali-maleta, alam naman bit-bit ng senador yung maleta. O bit-bit nung isang congressman ng maleta. So paper bag. Pati doon sa Quadcom, pag pumapasok sila sa kamera, antindi, daladala nila yung yung mga paper bag. Sabi ko nga, ano yun, souvenir? Nakikipag-meeting kay Zaldico, paglabas may daladala na. Kaya nga alam mo, tinanong ko nga sa kanila yan Sabi ko, what made you decide not to come out? Bakit hindi pa dati noon? Kasi noon daw, sobrang baba. Kung meron man sila mga hinahatirang pera, hindi naman mali-maleta, mababa. At ang alam nila talaga, negosyo ni Saldico. Kasi negosyante naman si Saldico. Talagang mayaman na negosyante si Saldico. Yun ang sinabi nila. Kaya alam nila, yung mga noon pa, yung panahon ng hindi pa si Romualdez ang speaker, alam talaga nila negosyante na ito si Saldico. At may mga dinideliveran sila, pero maliliit lang at paminsan-minsan lang. Hindi yung regular. Pero nagpagtungtong daw
ng administrasyon ni Marcos at ni Speaker Romualdez, naging regular na at mali-maleta na ang kanilang binibitbit at dinadala. Minsan pa nga ang sabi dyan, naku po, pati yung COMELEC, kung sino man yung commissioner na yun. Kinuwento, eto, si Zaldico, nakipag-meeting yung COMELEC, kung sino man yung COMELEC na yun. Nakapag-meeting. Tapos, sabi ko, bakit yung sinabing hinatiran? Nagbigay ba kayo mismo doon sa COMELEC ng maleta? Hindi. Alam mo, ginawa nila. Yung parehong sasakyan nila, sasakyan ng COMELEC at sasakyan ni Zaldico, nagtabi. Tapos doon nilagay yung maleta. At ang lupit. Ha? 2 medium size na nagkakalaman ng magkano nga ba yung sinabi na ano? Basta malaki. Before and after the election. Merong deposit at merong balance. Ang lupit, di ba? Gago! Sabi ko nga, lupit nito. Ha? At ito ay ano nila, ha? Dokumentado po nila ito. Kaya nga. Tapos, ikaw yung nakakita nun, ha? Ikaw mismo yung naka-witness nun. Ikaw yung driver nun. Sinabi mo, oy, may krimen dito. Sabi ba naman ng NBI? Sige, imbestigahan namin kayo. Putang ina shit. Alam mo kung bakit masama ito na precedence? Kasi paano pa magsasalita yung mga ibang witness sa mga krimen na ginagawa ng mga public official kung mga ganito na mga Marines ay iniipit ninyo? Paano pa? Wala silang nakuhang kakampi sa otoridad. Yung mismong otoridad ang nag-prosecute sa kanila. So kung ikaw ordinaryong mamamayan na may nakita kang krimen, bakit ka magsasalita kung alam mo na yung involved sa krimen ay mataas na tao? Tangina, pampelikula lang to dati. Pero ngayon ganito nakatindi. Magising na ho tayo mga kababayan. Magising na po tayo. Sobra na ho ito. Krimen na ginagawa at may nagsumbong sa krimen, yung nagsumbong pa ang inuusig o kininam. Gago! Sorry pero that's the reality of this. Kayo ba, pagkatapos yung imbestigahan ito, patatawag nyo? Hindi sila makasagot. Kung hindi pa namin kinulit, parang labas pa sa ilong. Sinabi, patatawag namin. Sabi ko kasi, patatawag nyo ba yung mga sinusumbong? Bakit ito pinag-iinitan nyo? Huwag na po kayo kumasa dyan sa NBI, sa National Bureau of Intimidation. At wala po tayong Grabe yun National Bureau of Intimidation. Hindi ako nagsabi niyan. NBI, do you want it that way? Ako nagtatanong, kasi ako bakit ko laging kinakausap tong NBI? Kasi kilala ko itong mga ito eh. Magagaling ho itong mga ito. May mga sabi ko nga sa inyo eh, sorry to say huwag ko magagalit yung ibang mga kapulisan nating kaibigan nating kapulisan. Pero pagka nagkakabulilyaso na, nagkakaproblema na sa mga pulis, di ba? NBI na yung humahandle kasi nga they're professional. They're doing it the right way. They know how to handle evidence. Alam nyo ba, sa bansa natin, pasensya na, hindi po lahat maraming matinong pulis. Pero sa bansa natin, marami ang pulpul na pulis. Mali ang pag-handle nila ng ebidensya kaya nadidismiss ang kaso. Sorry wag ko kayo magagalit mga kapulisan, pero that's the real talk yan. Real talk po yan. Maraming pulis natin ang kulang sa aral. Mali-mali ang pag-handle ng ebidensya. Hindi ko alam kung sinasadya o sadyang tanga. Maraming ganun. At dahil diyan, nadidismiss ang mga kaso. Halimbawa, yung anak ng isang politician. Gago! Huling-huli mo na eh. Diniliberan eh. Tapos dahil na-mishandle lang yung ebidensya, na-dismiss yung kaso. Gago!
At hindi lang yan ang unang pagkakataon. Maraming pa hong ganyan. Hindi lang naibabalita ho. Pero itong mga NBI, marami ho sa kanila professional mag-handle ng ebidensya. Kasi nga po, ang requirement dyan, ang mga agent nila dyan, abogado o CPA, di ba? So, yung mga abogado dyan na talaga nasa field, yung mga agent nila, talaga namang kabisado yung batas. Napaka-importante niyan, criminal law. Napaka-importante niyan sa mga lawyer. So sila, kabisado talaga nila yung batas kung how to handle evidences, and they're really professional. Alam nyo, marami na po ang naging NBI director na napaka-professional. Etong huling NBI director ang talagang sumisira sa imahe ng NBI. Pasensya na po mga NBI ha. Nasisira talaga imahe ninyo dahil sa director ninyo. Sana ho maggising-gising ho kayo. Hindi ko alam kung anong pwede ninyong gawin, pero pag nag-utos naman ng mali, panindigan nyo na lang. Tayuan ninyo. Sabihin nyo, sir, I cannot do that. That is beyond our work. Di ba? Have the integrity. Di ba? Magkaroon tayo ng mga Daniel sa ating panahon. Kilala nyo si Daniel? Hindi si Daniel Padilla. Si Daniel at saka yung tatlo niyang kaibigan. Nakalimutan ko na yung mga pangalang. Hirap kasi. Di ba? Yung tatlo niyang kaibigan. Anong istorya nun? Di ba? Dahil sila ho ay mga Jew. Hindi po sila pwedeng mag-bow dun sa Baal. At challenge, di ba? May mga amuyong na nag-challenge to sa hari. Etong mga tao mo, hindi nagbabaw. Yung bla bla bla. O sa kanila, I think, I'm not sure kung sa kanya, sa alam ko doon sa hari magbabaw hindi nagbabaw itong si Daniel tsaka yung tatlo niyang kaibigan. Challenge niya. O, pang hindi magbabaw, papatayin. Alam mo, pwede namang sabihin ng tatlo, magbabaw na lang kami pero we will not worship you. Sasakyan ka lang namin, but we do not believe you. Pwedeng ganun Tama, mali. Pwede naman, sabi ko nga, ang tanga-tanga naman ito. Hindi, totoo, nung bata ko yan ang naisip ko Sabi ko, ang tanga-tanga naman ito. Pwede naman, kasi nakakwento yan, napapanood namin yan sa television. Yung tatay ko, lagi kami pinapanood ng mga preaching So, napanood, sabi ko, tanga-tanga naman, pwede naman yan lukuhin di ba? Yun yung pumasok sa utak ko. Sabi ko, pwede naman yan lukuhin. Di magbaw ka, pero hindi mo wino-worship. Di ba? Ganun ang papasok sa utak mo Pero iba kasi yung integrity Standing for the truth. Yun na importante doon At yung tatlo na yun, kasama si Daniel, tumayo. Hindi sila nagbow. They stood their ground and not worship the king. At dahil nga doon, pinatapo na sila. Sa leon at saka doon sa apoy. At doon makikita mo yung way of God to save those people who believe and stand for the truth. So what am I saying, mga taga-NBI? Yes, pare kayong ipatapon sa mga leon at saka sa apoy. Pero just stand on the truth. Someday, merong balik na maganda yan sa inyo. Alam mo, eto sabi ko nga sa inyo, ito yung labanan ng sabi nga, di ba? The battle is not just flesh and blood, but heavenly realms. Ibig sabihin nun, meron talagang labanan. People right now will be tested whether to stand on their ground for the truth or lie. Tandaan nyo ito mga kababayan galit ang Diyos sa mga false witness. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Diyos na nagsisinungaling. Ayaw ng Diyos ng ikaw ay nagsasabi ng iba tungkol sa iyong, kasinungalingan tungkol sa iyong kapwa. You stand you stand on your ground. Diba? Tumayo lang kayo sa katotohanan. Someday, God will vindicate you. Yun lang po, mga mensahe ko sa NBI. Kasi, or else, pag hindi kayo tumayo, tuluyan ng mabababoy at masisira ang NBI. Save
the institution. Di ba? Saan yan? Moro-moron lang po yan. Ha? Pampagulo na lang po yan. Opo, after nito, ipapatawag pa ba si Congressman na Mike Defensor? Baka hindi pa nila kilala. Nakakatawa nga po, tinatanong ko rin sa abogadong babae hindi nyo makilala si Mike Defensor? Meron bang hindi nakakilala kay Mike Defensor? Duda pa kayo na itong tao na sa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Ay, sabi nila hindi po. Anong problema natin? Remember, that's the only purpose of the subpoena. To make sure and identify the person. Yun lang yun eh. Wala nang iba. Pero in-interrogate na. Please na kami. Kasi alam naman nating lukuhan lang yun eh. Bakit ka pa mag-ubos ng oras kung ang hindi na maayos ang usapan? Opo, ano pa ba siya? May kinuha ba yung kanyang ID para i-xerox? Kinuha po ng litrato siguro sabi ko nga para matapos na lang, para tumahimik na lang kayo. Ng ID anong problema nyo? Hindi ba nila search sa internet? Pag lumabas, tinipe nila Michael Defensor, lalabas yung mukha ng kliyente ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo Sir Admar lukuhan na lang to para kami naglalaro roon. Wala po tayong panahong makipaglukuhan sa mga hindi matinong kausap. Nababanggit din ni Yusek Claire. Pwede rin nilang tanongin si Yusek Claire kung sino si Congressman Mike Defensor. Ewan ko kung si Atty. Matibag nanggaling sa kuweba, hindi pa, di ba? Opo. Dapat hindi nila kilala Atty. Defensor. Sabi nga sa iyo, nakakatawa lang talaga rito kung hindi mo lang tatawanan ewan ko na. Ay nako, yan na nga po mga kababayan. Grabe ho talaga. Ang lupit, ano? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.